Pagkatapos naming kumain kaagad kaming bumalik ng opisina. Nagpasya akong hintayin na lang si Ryder at sabay na kaming uwi ng mansion. Matutulog na lang ako sa kanyang secret room dito sa loob ng opisina habang ito ay nagtatrabaho. Gusto ko sanang puntahan sila Ate Cecil at Ate Samantha sa kanilang opisina pero bigla akong tinamad. Sa susunod ko na lang siguro sila bibisitahin. Nasa mahimbing na pagtulog na ako nang maalimpungatan ko ang pagtunog ng aking cellphone. Naghihikab na bumangon ako at natatamad kong inabot ang cellphone ko. Hello, wika ko nang hindi man lang inabala ang sarili na tingnan ang screen kung sino ang tumatawag. Inaantok ako at gusto ko pang matulog. Ashley anak, sagot sa kabilang linya. Napaupo ako nang maayos nang marinig ko ang familiar na boses na iyon, si tatay. Tay, napatawag po kayo, sagot ko. Ilang saglit din itong nanahimik bago muling nagsalita. Pwede bang umuwi ka muna dito sa atin, wika nito sa malungkot na boses. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Tay, alam niyo naman po na ayaw na sa akin ni nanay. Baka kung ano pa ang mangyari kung ipagpilitan ko pa ang sarili ko, malungkot kong sagot. Ashley, pwede bang huwag mo munang isipin yan? Kailangan ka dito sa probensya. Pwede bang pagbigyan mo kami, bakas ang pakikiusap sa boses na wika nito. Kaagad akong napailing. Bakit po? Ano po ang kailangan niyo sa akin? Pwede po bang huwag muna ngayon? Masyado pa po kasing sariwa ang sugat na nakuha ko dyan noong nakaraan kong pag-uwi sagot ko. Hindi naman nakaimik si tatay. Narinig ko pa ang mahina nitong pagbuntong hininga. Pasensya ka na sa mga nangyari anak. Pero ngayon kahigit na kailangan ni Natalia. Sagot nito. Kaagad na naningkit ang mga mata ko nang marinig ko ang pangalan na iyon. Si Natalia na naman. Sorry tay, kung tungkol sa kanya ang dahilan ng pagtawag niyo sa akin, puputulin ko na po ang tawag na ito. Pasensya na po, sagot ko at kaagad na pinindot ang end button. Naiinis akong inilapag ang cellphone ko sa ibabaw ng bedside table. Ilang saglit lang ay muling tumunog ang cellphone ko. Sa pagkakataon na ito, hindi ko na sinagot iyon. Hindi ko na din tinapunan ng tingin bagkus muli akong nahiga ng kama at nagtalukbong ng kumot. Ayaw ko munang makarinig ng kahit na anong negahan. Hindi pa ako ready para muling harapin ang panibagong stress sa buhay ko. Muli akong nakatulog. Nagising ako sa mahinang tapik sa mukha ko. Dahan-dahan akong napadilat at kaagad na sumilay ang masayang ngiti sa labi ko nang makita kong nakatunghay na si Ryder. Mukhang napasarap ang tulog ng mahal ko Sa mansion mo na lang ituloy iyan dahil kailangan na nating umuwi, wika nito sa malambing na boses. Wala sa sariling sinipat ko ng tingin ang suot kong relo. Nagulat pa ako dahil halos alas 5 na pala ng hapon. Sorry, napasarap pala ang tulog ko, sagot ko sabay bangon. Itinupi ko ang kumot na ginamit ko at inayos ang higaan bago ito muling hinarap. Halata nga na napasarap ang tulog mo. Kanina pa tumutunog ang cellphone mo. Nang sagutin ko naman walang nagsasalita. Ibinababa ang tawag, wika nito. Muli kong naalala si tatay. Si tatay ang tumatawag, sagot ko. Kaagad rumihistro ang pagkagulat sa mga mata ni Ryder. Bakit daw? Nakausap mo ba? Tanong nito. Kaagad akong tumango. Pinapauwi nila ako, sagot ko. Natigilan si Ryder. Titig na titig sa akin. Nagkibit balikat ako at muling nagsalita. Ayaw kong guluhin pati isipan nito. No, hayaan mo na. Let's go home na. Walang dahilan para pagtuunan natin ng pansin ang tungkol sa bagay na iyan, malungkot kong wika at naglakad palabas ng kwarto. Agad naman sumunod sa akin si Ryder. Mabilis kaming nakauwi ng mansion, saktong pagbaba ko ng kotse nang muling tumunog ang aking cellphone. Nang mapansin ko nakapareho ng number na ginamit ni tatay kanina ang nakarehistro, ay matamlay ko itong sinagot. Hello, wika ko. Ashley, anak, sagot sa kabilang linya. Kaagad na napakunot ang noo ko nang mabusisan kung sino ang sumagot. Boses babae at walang iba kundi si nanay. Nay! Pabulong kong wika. Kukumusta ka na anak? Tanong nito. Hindi ko napigilan ang kaagad na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Nag-aalalang napatitig naman sa akin si Ryder. May kailangan po ba kayo? Tanong ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Hanggang ngayon masama pa rin ang loob ko dito. Anak, Ashley,
pwede bang umuwi ka muna? Wika nito na puno ng pakikiusap ang boses. Kung tungkol na naman ito kay Natalia, pwede bang tama, nanay? Ayaw ko po, hindi ko susundin ang gusto nyo, sagot ko. Sandaling katahimikan ang namayani sa aming dalawa bago ito muling nagsalita. Anak, patawarin mo ako sa mga nangyari. Sa lahat ng mga nasabi ko sa iyo noon. Gusto kang makita ni Natalia. Sa huling sandali. Kahit ngayon lang, nasa hospital siya ngayon, wika nito na hindi na napigilan pa ang pag-iyak. Nagulat naman ako dahil sa narinig ko sa kanya. Anong sabi niyo po? Tanong ko. Nasa hospital si Natalia. Malubha ang kalagayan niya, anak. Kaya nakikiusap ako, pwede bang umuwi ka muna? Kahit ngayon lang, Ashley. Hinihintay ka niya, wika nito. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko. Hindi ko maiwasan na kabahan at makaramdam ng pag-aalala para kay Natalia. Kahit papaano magkadugo pa rin kami at hindi ko pangarap ng may masamang mangyari sa kanya. Natagpuan siyang walang malay sa damuhan. Hinihinala na ginahasa at pinahirapan muna siya bago basta na lang itinapon, umiiyak na sagot ni nanay. Hindi ko maiwasan na mapahigpit ang pagkakahawak ko sa aking cellphone. Critical siya ngayon, Ashley, at pangalan mo ang palagi niyang sinasambit, muling wika nito. Hindi ko na napaigilan pa ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Bigla akong nakaramdam ng awa kay Natalia. Saang hospital siya ngayon, tanong ko. Dito sa bayan. Karumal-dumal ang nangyari sa kanya, anak. Halos hindi na siya makilala at puro sugat ang buo niyang katawan, umiiyak na wika ni nanay. Paanong nangyari sa kanya iyon, nay? Naiiyak kong sagot. Matigas ang ulo ng kapatid mo, Ashley. Simula nang bumalik siya dito sa probensya, nalulong siya sa alak. Kung sino-sinoan ang sinasamahan niya. Ayaw niyang papigil. Puro kahihiyan ang mga pinanggagawa niya. Nakikipagrelasyon siya kung kani-kanino at nagagalit siya kapag pinagsasabihan namin, Ashley anak, pwede bang dalawin mo siya? Maawa ka sa kapatid mo, wika ni nanay sa kabila ng paghikbi. Ramdam ko ang sakit ng kalooban nito ngayon. Lalong nag-uunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Sige po, uwi ako. Gusto kong makita si Natalia, naluluha kong sagot. Salamat anak. Salamat. Umiiyak na sagot nito bago pinatay ang tawag. Tulala na naibaba ko ang hawak kong cellphone. Anong nangyari? Tanong ni Ryder. Tumitig ako dito bago sumagot. Kailangan kong makauwi sa amin, Ryder. Si Natalia, malubha ang kalagayan niya, sagot ko. Bakit? I mean fine, sige. Kung iyan ang gusto mo, uwi tayo ngayon ng probensya. Kaagad na sagot ni Ryder pagkatapos ito na din ang nagpahid ng luha sa aking mga mata nang hindi ko man lang namalayan. Salamat, malungkot kong sagot at kaagad na naglakad paakyat ng kwarto. Tahimik na nakasunod lang sa akin si Ryder. Pagdating ng kwarto, kaagad kong hinagilap ang bago ko. Naglagay ako ng ilang pirasong damit. Ako na ang bahalang maghanda sa mga dadalhain natin. Mahiga ka na lang muna ng kama at magpahinga. Ako na din ang bahalang magpapaalam kina Lola at Charles, masuyo nitong wika at inagaw ang hawak kong damit. Ryder, masama ba akong kapatid para mangyari ito kay Natalia? Nagrebelde siya dahil hindi niya nakuha ang gusto niya. Napahamak siya dahil hindi niya matanggap ang mga nangyari, mahina kong wika. Natigilan si Ryder. Matama na kong tinitigan sa mga mata. Ash, wala kang kasalanan. Kung ano man ang pinagdadaanan kayo ng kapatid mo, choice niya iyon, sagot nito. Lalo akong napaiyak kaya naman kaagad akong niyakap ni Ryder. Critical ang kalagayan niya ngayon. Kailangan ko siyang makita, siguro naman kahit gaano pa kasama ng ginawa niya sa akin noon hindi niya deserve na may mangyaring masama sa kanya, diba? Hindi ito ang inaasahan ko, humihikbi kong wika. Yes, pero wala na tayong magagawa pa, Ash. Kailangan natin tanggapin ang lahat kahit gaano pa kasakit ito, sagot nito. Tahimik ako buong bayahe. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng matinding lungkot dahil sa nangyari kay Natalia. Maraming mga tanong ang tumatakbo sa aking isipan. Dagdagan pa ng nararamdaman kong takot sa isipin na paano kung hindi nito makayanan ang kanyang sitwasyon ngayon. Mahal, relax ka lang. Everything will be okay. Narinig kong bulong ni Ryder habang pinipisil ang palad ko. Malungkot akong napatingin dito. Malubha ang kalagayan niya.
Hindi ko alam kung bakit nagkaganito ang relasyon naming magkapatid. Namimiss ko na ang dating Natalia, naluluha kong sagot. Kaagad akong niyakap ni Ryder, kaya lalo akong napaiyak sa balikat nito. I am sorry sa mga nangyari, mahal. Hayaan mo, tutulong ako para mahuli kaagad ang may gawa sa kanya nito. Sa ngayon kailangan mong tibayan ang iyong kalooban. Hindi pwedeng magpadala ka sa matinding kalungkutan, sagot nito. Ano ang gagawin ko? Natatakot akong tuluyan siyang mawala sa amin, sagot ko. Hinaplos nito ang likod ko bago nagsalita. Kung ano man ang mangyari, wala tayong magagawa kundi tanggapin iyon, sagot nito. Hindi ako nakaimik. Mabilis ang naging biyahe namin. Dumiretso na kami ng hospital kung saan nakakonfine si Natalia. Pagkahinto pa lang sa tapat ng hospital, kaagad na kaming bumaba ni Ryder. Bahala na ang driver maghanap ng mapaparadahan. Mabilis akong naglakad papasok ng hospital. Dumiretso ako sa customer service para tanungin ang information tungkol kay Natalia. Kaagad naman nilang nasagot ang katanungan ko at kaagad nilang sinabi na nasa ito. Patakbo kong tinungo ang Tahimik lang na nakasunod sa akin si Ryder. Hindi pa ako nakarating ng kaagad kong nakita sila nanay at tatay. Nakaupo sila sa isang upuan habang bakas ang lungkot sa kanilang mga mukha. Nay! Tay, tawag ko sa kanila. Kaagad silang tumayo at patakbong lumapit sa akin. Ashley anak, wika ni nanay at kaagad akong niyakap. Humagulhol ito ng iyak kaya naman lalo akong napaiyak. Ashley, si Natalia, ang kapatid mo, wika ni nanay. Bakit nangyari sa kanya ito, nay? Nahuli na ba ang salarin? Tanong ko sabay kala sa pagkakayakap kay nanay. Si tatay naman ang nilapitan ko at niyakap bago seryoso silang hinarap. May mga person of interest na. Pero naghahagilap pa ng testigo at iba pang ebidensya ang mga kapulisan. Si tatay na ang sumagot. Tinapat na kami ng doktor. Mahihirapan na makarecover si Natalia. Masyado siyang pinahirapan. Halos patayin siya ng mga may gawa sa kanya, umiiyak na wika ni nanay. Naglakad ako sa isang salamin na bintana at sinilip ang pasyente sa loob. Pwede kang pumasok sa loob, anak. Kanina ka pa hinihintay ng kapatid mo, naiiyak na wika ni nanay. Tumango ako. Kaagad naman akong inasistihan ng nurse. Nagsanitize ako at nagsuot na kulay blue na visitor medical gown. Nang maayos na ang lahat ay kaagad na akong pinapasok sa loob. Halos madurog ang puso ko nang makita ko ang hitsura ni Natalia. Tama ang sinabi ni nanay. Halos hindi ito makilala sa kanyang hitsura. May kung ano-anong tubo ang nakakabit sa katawan nito. Awang-awa ako sa kanya lalo na at sirang-sira ang mukha nito. Halos lumubog na din ang kanyang ilong. Natalia, sambit ko habang sunod-sunod sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Hinawakan ko siya sa kamay at pinisil iyon. Natalia, bakit mo hinayaan na mangyari sa iyo ito? Wika ko at hindi ko na mapigilan pa ang paghagulhol. Hindi ko akalain na ang susunod namin na pagkikita ay ganito ang kanyang sitwasyon. Sa kabila ng mga nangyari sa amin, umaasa pa rin ako na magbabago ito. Ma-realize niya lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya. Sambit nito habang habol ang hininga. Napatitig ako sa mukha nito at kaagad kong napansin ang pagguhit ng malungkot na ngiti sa labi nito. Malamlam na nakatitig sa akin ang namamaga nitong mga mata. Sa salsala mat dudumating ka, wika nito. Kaagad akong naupo at tinitigan ito. Tama na. Huwag mong pilitin na magsalita kung nahihirapan ka, basta nandito lang ako, lumaban ka. Sagot ko habang sunod-sunod ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Alam kong hindi na, ako magtatagal. So, Ray, patawarin mo ako. Nira ko ang pamilya mo, paputol-putol na wika nito. Natalia, at saka na natin pag-uspan ang tungkol sa bagay na iyan, kaya mo iyan, gagaling ka palalaban ka diba? Sagot ko. Kaagad kong napansin ang mariin na pagpikit ng mga mata nito. Ramdam ko ang hirap nito sa paghinga. Kasalanan ko kung bakit nangyari ito sa akin. Masama akong kapatid. Masyado akong nainggit sa iyo, halos pabulong nitong wika. Habol nito ang kanyang hininga pero pinipilit pa rin ito ang sariling magalita. Awang-awa ako sa sitwasyon niya ngayon. Ang sakit sa kalooban na nakikita mo ang mahal mo sa buhay na nahihirapan. Mahal na mahal kita, kapatid ko.
Magpagaling ka. Please, kailangan ka nila nanay at tatay kaya lumaban ka, wika ko. Kaagad kong napansin ang pag-iling nito. May tumulong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hay, hindi ko na kaya. Pakisabi kay Reader so, pabulong na wika nito habang habol na ang paghinga. Habang tumatagal lalo itong nahihirapan magsalita. Lalo akong napiyak. Salamat! Mala na mahal kita, Ate Ashley. Ay, kau na ang bahala, kinananay at tat ay, wika nito kasabay ang pagpikit. Kaagad kong napansin ang biglang pagluwang ng pagkakakapit nito sa palad ko. Natigilan ako lalo na nang mapansin ko ang tuwid na guhit na naka-indicate sa monitor. Katunayan lang na hindi na tumitibok ang puso ni Natalia. Natalia, hindi. Natalia, hindi ko mapigilang sigaw. Tinapik-tapik ko pa ang mukha nito. Umaasa ako na muli itong dumilat at mumiti. Pero wala na hindi na siya humihinga. Wala na siya. Ilang saglit lang naramdaman ko na nagsipasukan ang mga medical staff dito sa loob ng Kaagad akong gumilid habang umiiyak. Pinapanood ko kung paano nila pilit na nire-revived si Natalia. Hindi maputol-putol ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Lalo akong napaiyak nang makita ko na napapailing ang doktor. Hindi ako makapaniwala na muling mapatingin sa mukha ng kapatid ko. Wala nang inigasyon ng buhay ang katawan nito. Natalia de los Santos, time of death, 9:30 minuto. Hindi ko na malaman ko kung sino ang nagsalita. Parang bomba na sumabog sa pandinig ko ang katagang iyon. Iyon na siguro ang pinakamasakit na salita na ayaw kong marinig sa tanang buhay ko. Ang confirmation na tuluyan ng binawian ng buhay ang isa sa mga mahal mo sa buhay. Wala sa sariling muli akong naglakad patungo sa tabi ng higaan ni Natalia. Tinitigan ko ang wala ng buhay na katawan nito. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa ganitong paraan hahantong ang lahat. Nakaagad itong mawala sa amin. Hindi. Hindi totoo iyan. Hindi siya pwedeng mamatay, sigaw ko. Hindi ko na napigilan pang yakapin ang wala ng buhay na katawan ng kapatid ko. Wala na din akong pakialam pa sa paligid ko. Ang gusto ko lang mailabas lahat ng sakit na nararamdaman ko. Natalia! Bakit ka sumuko? Akala ko ba matapang ka? Halos sumisigaw na ako nang sambitin ko ang katagang iyon. Kaagad ko naman naramdaman ang paghawak ng kung sino sa akin. Pilit akong inilalayo sa wala ng buhay na katawan ni Natalia. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi pwede, sigaw ko habang pilit na hinihila ni Ryder. Humarap ako dito at mahigpit akong yumakap. Wala na siya. Patay na ang kapatid ko, umiiyak kong wika. Kaagad kong naramdaman ang paghaplos nito sa likod ko. Alam ko at sorry sa mga nangyari, sagot ni Ryder. Kaagad akong kumala sa pagkakayakap dito at inilibot ang tingin sa paligid. Hindi ko man lang namalayan na nailabas pala ako ni Ryder sa loob ng Kaagad kong napansin ang umiiyak na sinanay at tatay sa isang tabi. Tay, wala na siya. Iniwan na tayo ni Natalia, wika ko. Kaagad na tumayo si nanay at niyakap ako. Ashley, hindi ko alam kung saan kami nagkulang. Ilang beses namin siyang pinaalalahanan noon. Kung sumunod lang sana siya sa amin, hindi sana mangyayari sa kanya ito. Patawad anak, hindi namin naalagaan ng maayos ang kapatid mo, wika ni nanay. Kaagad akong umiling. Nay, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Wala po kayong kasalanan. Ang gusto ko lang ngayon mahuli ang salarin para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya, umiiyak kong sagot. Kaagad naman kumala sa pagkakayakap sa akin si nanay nang mapansin namin na inilalabas na sa loob ng ang katawan ni Natalia. Dadalhin na ito sa morgue. Walang kapantay na sakit ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung paano tanggapin ang lahat. Wala na siya, kahit gaano pa kasakit ang mga ginawa niya sa akin noon, hindi ko pa rin kayang titigan ang walang buhay na katawan nito. Hindi ko pa rin kayang tanggapin na naghirap ito bago pinatay ng kung sino man. Ashley, huminahon ka mahal. Hindi pwedeng magpadala ka sa nararamdaman mo, wika ni Ryder at muli akong niyakap. Hindi ko alam kung paano mailabas ang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Ryder, nakakaawa ang nangyari sa kanya. Tulungan mo kami na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya, halos pabulong kong wika kay Ryder pagkatapos magdilim sa akin ang lahat. Hindi ko na namalayan pa ang mga sumunod na nangyari. Narinig ko na lang nag-aalalang boses ni Ryder bago ako kinain ng kadiliman.
Nagising ako na nakahiga na sa isa sa mga hospital bed. Nakatunghay sa akin si Ryder at hindi ko maiwasan na mapatitig sa nag-aalala nitong mukha. Anong nangyari? Tanong ko. Nawalan ka ng malay kanina, mahal. Siguro masyado kang nagulat sa mga nangyari, sagot nito sabay pisil sa kamay ko na hawak nito. Muli akong naluha nang maalala ko ang mga nangyari. Ang tungkol sa pagkawala ni Natalia. Ash, kailangan mong tatagan ang iyong kalooban. Hindi pwedeng magpadala ka sa matinding kalungkutan. Isipin mo din sana ang sarili mo. Lalo na ngayon na nagdadalang tao ka, wika ni Ryder. Kaagad naman akong napatitig sa kanya dahil sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwala. Anong sabi mo? Halos pabulong kong tanong. I said, buntis ka, Ash. Magkakaanak na ulit tayo, sagot nito. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata dahil sa sinabi nito. Ni sa hinagap hindi ko inaasahan na muli akong mabubuntis at magkakaroon kami ng pangalawang anak. Buntis ako. Totoo ba? Tanong ko kasabay ng paghaplos sa impis ko pang tiyan. Kaagad itong tumango. Halos maluha kami pareho dahil sa sobrang tuwa. Yes, may bagong miyembro ang parating sa pamilya natin. Kaya tibayan mo ang kalooban mo, mahal. Hindi ka pwedeng magpadala sa sobrang kalungkutan. Huwag mong kalimutan na may buhay sa loob ng iyong sinapupunan na dapat nating alagaan, sagot nito. Hindi ko mapigilan na maluha. Magkakababi ulit tayo. Totoo ba ito? Hindi ba ito isang panaginip lang, tanong ko. Kaagad itong tumango. Totoo ito, Ash. Kaya pala napakaantukin mo nitong mga nakaraang araw. Kung hindi ka pa nawalan ng malay kanina, hindi pa natin malalaman na buntis ka na pala, sagot nito. Hindi ako nakaimik. Magkahalong lungkot at tuwa ang nararamdaman ng puso ko ngayon. Masaya ako sa kaalamang buntis ako pero malungkot ako dahil sa pagkawala ni Natalia. Pero tama si Ryder, hindi pwedeng magpadala ako sa sobrang kalungkutan. Mas kailangan ako ng anak ko. Dobleng pag-iingat ang dapat kong gawin ngayon pa lang. Salamat, Ash. Alam mo bang masayang-masaya ako nang sabihin sa akin ng doktor ang tungkol sa pagdadalang tao mo? Masaya ako dahil sa wakas magkakaroon na ng kapatid si Charles. Muling nagbunga nagpagmamahalan natin, wika nito kasabay ng paghalik sa labi ko. Kaagad naman akong napayakap dito. Ryder, hindi ko din inaasahan ito. Salamat sa Diyos dahil magkakaroon tayo ng pangalawang anak. Pangako, iingatan ko siya. Aalagaan ko ang baby natin, sagot ko. Hindi ka nag-iisa, mahal. Dalawa tayo na mag-aalaga sa kanya. Ipaparamdam natin sa kanya ang isang perfect na pamilya, sagot nito. Kaaga akong tumango. Teka lang, ano ang sabi ng doktor? Pwede na daw ba akong lumbas dito, tanong ko. Kaagad itong tumango. Kung maayos naman daw ang pakiramdam mo, pwede ka kaagad i-discharge. Pero sa ngayon kailangan mo munang magpahinga. Kailangan mong makabawi ng lakas. Hindi ka din dapat ma-stress. Nirestahan ka na din ng vitamins kanina at pinabili ko na iyon sa isa sa mga bodyguard natin, sagot nito. Kaagad akong tumango. Kumusta nga pala sila nanay at tatay? Si Natalia, tanong ko. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng lungkot nang muling maisip si Natalia. Pero gaya na nasabi ko na, hindi pwedeng malulungkot ako. Kailangan kong isipin ang baby na nasa aking sinapupunan. Inaayos na ang labi ni Natalia. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na iyan. May mga taong tumutulong kila nanay at tatay para maayos ang katawan ni Natalia. Balak din nila nanay at tatay na sa bahay nyo na iburol ang katawan niya, sagot ni Ryder. Kaagad akong napatango. Ganoon naman talaga dito sa probensya. Kadalasan kapag may patay sa bahay talaga ang lamay. Teka, gusto mo bang kumain? Magpapabili ako para sa iyo, muling wika nito. Kaagad akong umiling. Hindi pa naman ako nakakaramdam ng gutom. Mamaya na lang siguro, Ryder. Gusto kong magpahinga na muna kahit saglit lang, sagot ko. Dahil gabi na pinili na lang namin ni Ryder na manatili na lang muna sa hospital. Nasa private room naman ako kaya kahit papaano makapagpahinga kami ng maayos. Kinaumagahan, kaagad naman kami pinayagan ng doktor na lumabas na. Nasa maayos naman daw na kalagayan ang katawan ko at binilinan ako nito na huwag masyadong magpaka-stress at magpuyat. Tamang-tama din dahil naiuwi na ang labi ni Natalia sa bahay namin.
Doon muna ito iburol hanggang sa mailibing ito. Sobrang lungkot ng mga nangyari. Pero wala na kaming magagawa pa kundi tanggapin lahat iyon. Siguro hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Kahit papaano nagkaroon pa rin ako ng kapanatagan ng kalooban dahil nakausap ko ito bago bawian ng buhay. Naging mabilis ang paglipas ng araw. Laging nakaalalay sa akin si Ryder sa lahat ng oras. Pinaparamdam nito sa akin na nasa tabi ko ito palagi at handa akong damayan sa lahat ng oras na siyang labis kong ipinagpasalamat. Ayaw ko na siyang sisihin pa sa nangyari kay Natalia. Gusto ko nang mag-move on lalo na at nagdadalang tao ako. Hindi pa ba tayo uwi? Malapit na magdilim at mukhang kailangan ng magpahinga ni nanay at tatay, wika ni Ryder. Napasulyap ako kina nanay at tatay. Kita ko ang lungkot sa kanilang mga mata habang nakatitig sa puntok ni Natalia. Hindi nakauwi ang kapatid namin na lalaki na nasa Dubai. May sarili na itong pamilya at hindi niya daw pwedeng iiwan ang asawa na malapit ng mga anak. Uuwi daw sila kapag maging maayos na ang lahat. Naitay, tawag ko sa mga magulang ko. Napansin ko pa ang ilang butil ng luha na bilgang pumatak mula sa mga mata ni nanay. Kailangan na nating umuwi, pagyayaya ko sa kanila. Kaagad naman silang tumango. Mas mabuti pa nga siguro. Malapit ng dumilim at baka mahamugan ka anak. Hindi pwedeng magtagal sa lugar na ito ang isang buntis na katulad mo, sagot ni nanay. Sabay na kaming naglakad palayo sa puntod ni Natalia. Dumiretso kami sa kotse at kaagad na sumakay at mabilis na nag-drive ang driver ni Ryder palabas ng sementeryo. Tahimik kami buong bayahe. Bakas ang lungkot sa loob ng sasakyan. Walang ni isa man sa amin ang nangahas na magsalita. Kaagad kaming nakarating ng bahay. Ramdam ko ang ibang klaseng kalungkutan sa buong kabahayan pagdating namin. Ilang araw din maraming tao na naglalabas-pasok sa loob ng bakuran dahil sa lamay kay Natalia. Kahit papaano marami kaming kakilala sa lugar na ito. Maraming kaibigan si tatay at nanay. Nagugutom na ba kayo anak? Maghahanda ako ng makakain natin. Wika ni nanay pagkababa namin ng kotse. Kaagad naman sumagot si Ryder. Huwag na po kayo mag-abala, nay. Mga tao ko na ang bahalang bumili ng makakain natin. Kailangan niyo pong magpahinga dahil ilang araw din po kayong puyat. Wika nito. Saglit na napatitig si nanay kay Ryder bago dahan-dahan na napangiti. Pasensya ka na sa pinakita kong pag-ugali sa iyo noon. Alam na namin ang totoo. Nabanggit na sa amin ni Natalia kung anong nangyari sa pagitan ninyong dalawa, wika ni nanay. Kaagad naman nagpakawala pilit ng ngiti si Ryder. Patawad po sa mga nangyari. Di po ako perpekto na tao. Alam ko po sa sarili ko na malaki ang kasalanan ko sa mga nangyari. Patawarin niyo po ako at habang buhay kong pagsisisihan ang lahat, sagot naman ni Ryder. Kaagad naman napailing si nanay. Sapat ng kabayaran na alagaan mo ng maayos si Ashley. Marami na siyang isinakripisyo sa pamilya namin at hindi mababayaran ang lahat ng iyon sa simpleng pasasalamat lang. Mangako ka sa amin na aalagaan at mamahalin mo siya habang buhay. Wala kaming ibang hangad kundi makita kayong maging masaya, sagot naman ni nanay. Kaagad naman napatango si Ryder. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat maging masaya lang siya sa piling ko. Maraming salamat po sa ibinigay ninyong tiwala sa akin. Salamat po dahil sa kabila ng lahat ng mga ginawa ko natanggap niyo pa rin ako bilang asawa ng inyong anak, sagot ni Ryder. Kalimutan na natin ang lahat, Ryder. Huwag na natin pag-usapan pa ang nakaraan. Hindi na maibabalik pa ang mga nangyari na. Masakit para sa amin ang pagkawala ni Natalia pero kailangan tanggapin. Masaya kami dahil sa ilang araw na pananatili niyo dito nakita namin kung gaano mo kamahal si Ashley, sagot naman ni tatay. Kaagad naman lumapit si Ryder at inilahad ang kanyang kanang kamay. Nakangiting inabot iyon ni tatay. Salamat po tay. Pangako ipapakita ko sa lahat kung gaano ko kamahal ang anak niyo, sagot ni Ryder. Kaagad na umiti si tatay. Ilang saglit lang ay nagpaalam na ang mga ito na magpahinga na muna. Ano nga pala ang gusto mong kainin mahal, tanong nito sa akin. Nandito kami sa bakuran ng bahay at nakaupo sa kahoy na upuan. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Hindi ko din alam eh. Pero dagdagan mo na lang siguro ang mga pagkain na orderin sa labas dahil baka may dumating na bisita mamaya.
Uso pa rin kasi dito ang mga padasal kahit na ilibing na ang patay, sagot ko kay Ryder. Kaagad naman itong tumango. Nilapitan ang kanyang mga tauhan na noon ay nakaupo sa shade house at inabutan ng pera para bumili ng pagkain. Pagkakaalis ng inutusan ni Ryder, kaagad itong bumalik sa harap ko. Naupo sa tabi ko at kaagad na hinawakan ang aking kamay. Kung nasaan man ngayon si Natalia, sana masaya na siya. Hindi ko maiwasan na sambit habang nakatitig sa papadilim ng kalangitan. Pagkatapos ng babang luksa, muli kaming bumalik na Manila ni Ryder. Mabuti na lang at kaagad na pumayag sila nanay at tatay. Alam din kasi ng mga ito na kailangan mag-report ni Ryder sa opisina. Hindi pwedeng basta na lang niyang ipagkatiwala ang negosyo sa kanyang mga tauhan. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Kahit papaano naging masaya ang pagsasama namin ni Ryder. Lagi itong nakaalalay sa akin, lalo na at malapit na ang kabuwanan ko. Excited na kaming lahat sa paglabas ng pangalawang baby namin. Hima, tumawag nga pala sa akin kanina si Papa Enzo. Uuwi na daw sila dito sa Pinas, nasa hapagkainan kami ng ibalita sa amin ni Charles ang tungkol sa bagay na iyon. Pareho naman kaming nagulat ni Ryder. Masyado kaming naging abala nitong mga nakalipas na buwan. Dagdagan pa na medyo maselan ang pagbubuntis ko, kaya hindi na ako nagkaroon pa ng time para makibalita sa sitwasyon nila Enzo sa Germany. Talaga? Dito na sila titira, tanong ko. Kaagad na tumango si Charles. Magtatayo na lang yata ng panibagong hospital si Papa Enzo. Medyo nahirapan na din kasi sila sa Germany, lalo pa at kakapanganak lang ni Tita Rona. May kambal pa at ayaw yata nila Lolo Arnulfo at Lola Susan na magtagal doon. Winter na naman kasi at sumakit daw ang mga rayuma nila kapag ganoon ang weather sa Germany, sagot ni Charles. Mabuti naman at nakakausap mo palagi si Papa Enzo mo anak, sagot ko. Kaagad na tumango si Charles. Opo, tumawag siya sa akin kagabi. Gusto nga sana kayong makausap ni Papa kaya lang tulog na kayo, sagot nito. Kaagad naman akong napatingin kay Ryder. Tatawagan ko na lang mamaya si Enzo pagdating ng opisina. Mas maganda nga na dito na sila manirahan sa Pinas para hindi sila mahirapan sa pag-aalaga sa mga anak nila. Masyadong mahal ang bayad sa mga yaya sa Germany, sagot ni Ryder. Kaagad akong napatango. Kahit papaano nakaramdam ako ng excitement. Napamahal na sa akin ang mga anak nila at kapag dito na sila tuluyang manirahan sa Pilipinas, palagi ko na silang makikita. Lalo na ang malambing na si Micaela. Susubukan ko din na kontakin sa messenger si Rona para matanong sa plano nilang ito. Baka may pwede tayong maitulong Ryder, sagot ko. Kaagad na tumango si Ryder. Yuck! At least personal ko nang mapasalamatan si Enzo sa lahat ng tulong na ibinigay nila sa pamilya natin mahal, sagot ni Ryder sabay inom ng kape. Sinipat ang suot na relo at tumayo. Sasabay ka ba ulit sa akin ngayon Charles? Tanong nito sa anak namin. Kaagad naman tumango si Charles at tumayo na din. Yes pa. Idaan niyo na lang po ako sa school, sagot nito. Kaagad na tumango si Ryder at binalingan ako. Tinulungan akong makatayo. Huwag mo na kaming ihatid sa labas mahal. Parang ang bigat na ng tiyan mo ah. Malapit na lalabas si baby, wika nito sabay himas sa aking tiyan. Yumuko pa ito para halikan. Papunta din ako sa garden. Saka nakalimutan mo na ba ang bili ni Dulcie na kailangan kong maglakad-lakad para hindi ako mahirapan manganak, sagot ko. Napangiti ako at inalalayan ako nito nang mag-umpisa na kaming humakbang. Nagpatiuna na si Charles, kaya naman masaya pa kaming nag-uusap ni Ryder hanggang sa makarating kami sa kotse nito. Hinalikan ako sa labi bago ito sumakay. Kinawayan ko pa ito nang mag-umpisa ng umusad ang sasakyan. Bayma, sigaw pa ni Charles. Nakangiting nag-flying kiss pa ito sa akin. Pagkaalis ni Ryder, inabala ko ang sarili ko sa paglakad, lakad sa paligid. Mabigat na ang tiyan ko at malapit na akong manganak. Ashley, iha, otomatikong napangiti ako nang marinig ko ang tinig na iyon. Si Lola Agatha. May hawak itong tungkod habang nalalakad palapit sa akin. Lola, sagot ko. Bakit nandito ka sa labas? Dapat nagpapahinga ka at mukhang ang bigat na ng tiyan mo, sagot nito. Wala sa sariling nahimas ko ang aking tiyan. Kailangan ko daw po kasing maglakad-lakad para hindi ako mahirapan na manganak. Gusto ko kasing mailabas si baby ng normal, sagot ko. Ganoon ba? Basta mag-ingat ka lang.
Siya nga pala, kumain ka na ba? Halika sa garden, sabayan mo ako dahil inutusan ko si Lorna na magdala ng breakfast sa garden. Masarap kumain lalo na kapag may mga halaman kang nakikita, wika nito. Kaagad akong tumango at sabay na kaming naglakad papuntang garden. Naabutan nga namin si Lorna na abala sa paglalagay ng pagkain sa lamesa. Kaagad nitong sinalubong si Lola Agatha at tinulungan na makaupo. Pagkatapos pinaghila din ako nito ng upuan at inalalagyan din na maupo. Sumabay na ako kanina sa mag-ama na kumain ng breakfast la. Napadami ang kain ko kaya busog na busog ako. Wika ko nang mapansin ko na inuutusan nito si Lorna na kumuha pa ng isa pang pinggan. Tumitig muna sa akin ito at saka tumango. Alam mo bang ang saya-saya ko, iha? Kaya siguro habang tumatagal lalo akong lumalakas. Kung dati, nakadepende na ako sa wheelchair pero tingnan mo naman ako ngayon. Feeling ko kayang-kaya ko pang alagaan ang bunso niyo ni Ryder, nakangiti nitong wika. Iyon din ang napapansin ko kay Lola Agatha. Simula nang nagkabalikan kami ni Ryder nagiging masayahin na ito. Nakakalakad na din ito mag-isa. Parang bigla itong lumakas. Masaya din po ako dahil welcome na welcome pa rin po ako sa pamilyang ito. Huwag po kayong mag-alala, dalawa po tayong mag-aalaga sa baby na ito, nakangiti kong sagot. Kaagad naman hinawakan ni Lola Agatha ang kamay ko. Kita ko ang tuwa sa mga mata nito. Halos 2 oras din kaming walang ibang ginawa kundi ang magkwentuhan dito sa garden. Sa bagay, kapag nasa trabaho si Ryder at nasa school si Charles kaming dalawa ni Lola ang laging magkabonding. Palagi ko din kinukumusta sila nanay at tatay sa probensya. Kahit papaano bumalik na sa dati ang pakikitungo sa akin ni nanay. Ilang beses din ito humingi ng tawad sa akin at ilang beses ko din sinabi sa kanila na kalimutan na ang lahat. Nakatakda din silang lumuwas dito sa Manila pagkapanganak ko. Gusto daw ni nanay na alalayan ako sa pag-aalaga kay baby. Wala din akong balak na kumuha ng yaya at personal kung aalagaan ang bata. Noong una tumututol si Ryder. Iba pa rin daw na may katuwang kami sa pag-aalaga sa bata. Pero noong sinabi ko na luluwas naman sila nanay at tutulong sila pumayag na din si Ryder. Ryder, kalabit ko sa katabing si Ryder habang mahimbing itong natutulog sa tabi ko. Halos 1:00 pa lang ng madaling araw at nakakaramadam ako ng paghilab ng aking tiyan. Nang kapain ko ang aking puwerta kaagad akong kinabahan nang mapansin ko na may basang likido na tumutulo doon. Ryder, ano ba? Gumising ka, halos pasigaw kong wika habang habol ang hininga. Tinapik ko ito sa mukha at kaagad itong napabalikwas ng bangon. Mahal, bakit? Nagugutom ka ba? May gusto ka bang kainin? Tanong ito habang pigil na pigil ang paghikab. Gulong-gulo ang buhok nito at namumula ang mga mata na halatang naisturbo ko ang kanyang pagtulog. Manganganak na yata ako, sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Bigla kasing sumakit ang tiyan ko. Parang mabibiyak na din ang balakang ko. Ha? Manganganak? Hindi ba't next week pa ang schedule ng paglabas ni baby? Tanong ni Ryder na hindi malaman ang gagawin. Napansin ko ang panginging ng kamay nito habang nakatingin sa bahagi ng aking tiyan. Ano bang ginagawa mo? Bilisan mo na, lalabas na si baby, sigaw ko nang mapansin ko na para itong isang tuod na nakatayo sa harap ko. Pilit akong bumabangon sa kama habang sapo ang aking malaking tiyan. Wah! Ding humpay ang pagpatak ng luha sa aking mga mata dahil sa sakit. Ha? Teka sige mahal dadalhin kita sa hospital, wika nito at kaagad akong kinarga. Mahigpit na kumapit ako sa liig nito habang buhat ako nito palabas ng kwarto. Hindi ko na din mapigilan na mapasigaw dahil sa sobrang sakit. Papa, anong nangyari kay mama? Narinig kong tanong ni Charles. Nasa pintuan ito ng kanyang kwarto at halatang nagising sa sigaw ko. Sa kotse bilisan mo. Ihanda mo ang kotse, sigaw ni Ryder sa anak. Kaagad naman tumalima si Charles at patakbong binaba ang hagdan. Hindi ko na kaya. Ang sakit, sigaw ko. Parang gusto ko nang umiri. Kaya lang wala pa kami sa hospital at baka mapaano ang baby ko. Lintek na iyan hindi ba't sabi ng bihi mo next week ka pa manganganak? Wika ni Ryder habang ibinababa ako sa loob ng kotse. Hindi ko na ito sinagot dahil abala na ako sa kakahima sa tiyan ko. Lalabas na talaga si baby. Charles, ano pa ang hinihintay mo? Mag-drive ka na, sigaw ni Ryder sa anak habang hindi malaman kung saan ako hahawakan.
Saglit na natulala si Charles habang nakatitig sa ama. Hindi po ba't bawal pa akong mag-drive pa, sagot nito. Kaagad naman napahilamos sa mukha niya si Ryder at matalim na tinitigan ang anak. Palagay mo makakapag-drive ako sa kondisyon ng mama mo? Bilisan mo na, angil ni Ryder sa anak. Ngingiti-ngiti naman na kaagad pinastart ni Charles ang kotse. Gusto ko sanang umalma sa pagpayag ni Ryder na mag-drive si Charles. Minor pa ito at wala din lisensya. Kaya lang sobrang sakit na talaga ng tiyan ko at wala na akong lakas para manita. Ryder, ayan na. Lalabas na si baby, habol ang aking hininga habang malakas na umire. Hindi ko na kaya. Lalong namutla si Ryder habang nanlalaki ang mga mata nito na nakatitig sa akin. May naririnig kasi kaming iyak ng sanggol. Napaanak na ako dito sa kotse. Oh God! Lumabas na si baby, halos pasigaw na wika ni Charles. Mabilis na din ang pagpapatakbo nito ng kotse. Halata din sa mukha nito ang pagkataranta. Si Ryder naman ay halos magkulay papel na ang mukha habang nakatitig sa akin. Pa, isuot niyo po muna ito, natigil ako sa kakalakad paroon at parito nang biglang nagsalita si Charles. May hawak itong pajama at shirt at iniabot sa akin. Kumusta na kaya si mama mo? Sana ayos lang sila ni baby, wala sa sarili kong sagot. Ayos lang po sila pa. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng doktor kanina? May ilang check-ups lang silang gagawin at ililipat na din sila sa private room, sagot ni Charles. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Sige na po pa. Isuot nyo na ito dahil kanina pa kayo pinagtitinginan ng mga tao. Nakakahiya, muling wika nito at itinaas pa ang hawak niyang pajama at shirt. Hindi ko naman maiwasan ang magtaka. Panaman, nakarating tayo dito sa hospital na naka-boxer shorts lang kayo. Hindi po ba kayo nilalamig, muling wika ni Charles? Wala sa sariling napatingin ako sa suot ko. Huli na nang ma-realize ko na tama ito. Tanging boxer short lang ang suot ko at sa sobrang pagkataranta ko kanina hindi man lang ako nakapagbihis. Fuck, hindi ko maiwasang bulong at kaagad inabot ang mga damit na hawak ni Charles. Mabilis kong isinuot ang mga iyon habang nariring ko pa ang mahina nitong pagtawa. Nakakatakot pala mga anak si mama. Grabe kong umiyak. Kahit ako nataranta kanina eh. Buti na lang hindi ko ugali na matulog ng naka-boxer shorts lang. Muling wika nito nang mapansin niya na naisuot ko ang damit na bigay nito. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang mga ito at mabuti na lang kasama ko siya dito sa hospital dahil wala akong kamalay-malay na kanina pa pala ako pinagtitinginan ng mga tao. Mararamdaman mo din ang nararamdaman ko kapag makapag-asawa ka na din Charles, kaya huwag mo akong tawa-tawanan dyan, halos pasinghal kong wika dito. Napakamot naman ito ng ulo. Naging mabilis ang paglipas ng oras. Sa wakas na ilipat na din ng private room si Ashley. Hindi ko mapigilan na puntahan sa nursery ang anak namin. Gustong-gusto ko na itong makita kaya nang mapansin kong mahimbing pang natutulog si Ashley, nagpaalam ako kay Charles na sasaglit muna sa nursery. Pagdating ng nursery kaagad kong kinawayan ang isa sa mga nurse na abala sa pag-aasiste sa mga sanggol. Sa sobrang pagkataranta ni Charles sa ibang hospital kami napadpad. Ang pagkakaalam ko isa itong public hospital. Huli na nang mapansin ko na hindi ito ang hospital na pag-ari ng pamilya ni Lorenzo kung saan nandoon lahat ng records at personal doctor ni Ashley. Well, wala na kaming magagawa pa. Napaanak na si Ashley sa kotse pa lang. Hindi ko maiwasan na maguluhan kung saan sa kanila ang baby namin ni Ashley. Ang daming sanggol at halos magkakamukha sila. Pare-parehong lampin lang ang mga suot nila. Mr. Sebastian, tanong ng nurse pagkalapit sa akin. Kaagad akong tumango. Kaagad naman itong umalis sa harap ko at pagbalik niya buhat-buhat na nito ang isang baby. Hindi ko maiwasan na mapngiti nang makumpirma ko na ito ang anak namin ni Ashley. Masaya kong tinitigan ang mukha ng anak ko. Hindi ako makapaniwala na nasa harap ko na siya ngayon. Sa bagay halos panawan ako ng ulirat nang lumabas ito kanina sa kotse. Madungis pa ang hitsura nito kaya ngayon ko lang natitigan ng maayos ang mukha nito. Ihahatid po namin siya mamaya sa room ni ma'am kapag magising na po siya. Kailangan niya po kasing dumede sa mama niya, wika ng nurse. Kaagad akong tumango at nagpa siyang magpaalam para puntahan si Ashley sa private room. Tulog pa ito nang iwan ko doon at gusto kong ako ang una nitong masilayan pagising nito. Pagdating ng kwarto ay kaagad kong nakita si Charles na nakaupo sa sofa.
Abala ito sa kanyang cellphone kaya diretsyo na akong naglakad patungo sa higaan ni Ashley. Hinalikan ko ito sa pisngi bago ako umupo sa gilid ng kama nito. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinaplos. Bibili lang po ako ng makakain natin pa, paalam sa akin ni Charles. Nilingon ko muna ito at saka tumango. Bumili ka na din ng porridge at prutas para may makain si mama mo pagkagising niya, utos ko dito. Kaagad naman itong tumago at nagmamadali ng lumabas ng kwarto. Ash, bulong ko kay Ashley. Tulog na tulog pa rin ito kaya wala akong nagawa kundi isubsob ang mukha ko sa gilid ng higaan nito. Bigla din akong nakaramdam ng antok. Halos ang oras pa lang kasi akong tulog kagabi ng gisingin nito. Ngayon ko lang naramdaman ang puyat. Nahihimbing na ako ng tulog nang maramdaman ko na may humahaplos sa buhok ko. Unti-unti kong iniangat ang aking mukha at kaagad kong napansin ang gising na si Ashley. May matamis na ngiti na nakaguhit sa labi nito. Nasaan si baby? Nakita mo na ba ang anak natin? Tanong nito. Kaagad akong tumango. Akmang magsasalita sana ako nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Iniluwa ang isang nurse na may kargang sanggol at kasama nito ang doktor na umasist kay Ashley kanina. Good morning, bati ng mga ito at kaagad na lumapit sa higaan ni Ashley. Parang bigla naman napako ang mga mata ko sa baby na hawak ng nurse. Ang baby ko, narinig kong wika ni Ashley. Ngumiti ang nurse at kaagad nitong inilapit ang sanggol kay Ashley. Hindi ko naman mapigilan ang maluha. Susubukan po natin kung kaya niyo pong mag-produce ng gatas Mrs. Yan kasi ang number 1 nutrition na kailangan ni baby, nakangiting wika ng nurse at kaagad na inilapag sa tabi ni Ashley ang baby. Tahimik lang akong nanonood habang inilalabas ni Ashley ang kanyang dibdib para subukan na mapadede ang anak namin. Ayos lang naman sa akin yon. Puro mga babae ang mga medical staff na nandito sa loob ng kwarto. Isa pa kailangan namin masiguro kung may gatas bang mailabas si Ashley bilang pagkain ni baby. Mr. Sebastian, pwede niyo nang iwi si Mrs. Sebastian mamaya. Normal delivery lang naman ang nangyari at ayos lang kung sa bahay na siya magpagaling. Usually naman sa normal delivery walang komplikasyon sa panganganak. Unlike sa CS na talagang kailangan manatili ng pasyente ng ilang araw dito sa hospital. Paliwanag ni doktora. Kaagad akong tumango. Much better na po daw kung sa bahay na lang siya. Mas priority ko kung saan mas komportable ang asawa ko, sagot ko. Kaagad na tumango ang doktor at binalingan si Ashley. Sinuri niya ito at ilang saglit lang ay kaagad itong napangiti. Wow! Swerte ni baby. Maraming gatas ang inilalabas ni Mrs. Sebastian, nakangiting wika nito. Natutuwa naman akong muling napatingin kay Ashley. Titig na titig ito sa anak namin habang nagpapadede. Bueno, lalabas na kami. At one more thing, Mr. Sebastian, pwede mo nang pakainin ang pasyente. Pero inirerekomenda ko ang mga masusustansyang pagkain at may mga sabaw para lalong dumami ang maproduce niyang gatas, nakangiti nitong wika. Kaagad naman akong nagpasalamat sa doktor ng tuluyan na silang lumabas ng kwarto. Dali-dali akong lumapit sa mag-ina ko at hindi ko mapigilan na panoorin habang pinapadede nito ang anak namin. Ang ganda niya no? Ang ganda ni Francine, narinig kong wika ni Ashley. Kaagad naman akong tumango. Bagay dito ang pangalan na Francine. Para itong isang anghel na dumating sa buhay namin para lalong maging masaya ang pagsasama naming dalawa ni Ashley. Yeah, super ganda. Mana sa'yo, Ash. Look at her eyes, ang nose, diba ang ganda? Nakangiti kong sagot. Kaagad kong napansin ang pagtulo ng luha sa mga mata nito kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng pag-alala. Bakit? Masuyo kong tanong. Kaagad itong umiling. Wala, masaya lang ako dahil nailabas ko ng maayos ang anak natin, sagot nito. Pinahiran ko ang luha sa pisngi nito at masuyong hinalikan sa noo. Mas lalo akong maging responsable sa pamilya natin, Ash. Lalo na ngayon na nandito na ang bunso natin, nakangiti kong wika. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Iniluwa si Charles na maraming bitbit. Nagmamadali itong pumasok at inilapag sa maliit na mesa ang mga daladala. Nandito na si baby, tanong nito sabay lapit. Kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito nang masilayan ang mukha ng sanggol. Wow, ang ganda niya! Parang angel, bulalas nito. Akamang hahawak ito sa sanggol nang biglang lumayo. Umiling-iling ito. Hindi pa pala ako nakapaghugas ng kamay. Pero excited na akong hawakan siya.
Sa wakas, nandito na ang kapatid ko, nakangiti nitong wika. Kaagad naman kaming nagkatawanan ni Ashley. Alam namin pareho na mas excited si Charles sa paglabas ng kanyang kapatid. Ngayong nandito na ang baby, alam namin na magiging responsable itong kuya sa kanyang kapatid.